Magandang gabi sa inyong lahat mga dre. Napanood nyo naman po yung ating maikling dokumentaryo. Number one na problema ng ating bansa yung tungkol sa housing, yung mga kababayan nating walang sariling tahanan. Isa po yan sa pag-uusapan namin ni Sir Boycie Camacho. Mga solusyon na kanyang isasuggest para sa atin. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan namin at mga taga-subaybay ng Rai TV. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Kita naman natin yung video na kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan nung walang sariling mga tahanan. Ano yung mga maisasuggest yung pwedeng gawin natin para matapos na itong matagal ng problema ng ating bansa? Oo. Totoo yan, kasamang Rai, ang problema ng pabahay o ng housing dito sa ating bansa ay matagal na. At ito ay padagdag ng padagdag taon-taon. Yes. Kasi dahil parami tayo ng parami, yung mga pabahay ay nadadagdagan din ang pagkukulang. Alam mo, meron akong gustong ikwento sa inyo, mga kababayan. Okay. During the 1980s, nakapagtrabaho ako sa Indonesia. At that time, mas nahuhuli sa atin ng Indonesia sa ekonomiya during the early 80s. Alam mo, doon kasamang Rai, ang mga bahay na mahihirap doon. Walang sahig. Lupa ang sahig ng mga bahay doon. Okay. Ng mga mahihirap, ng mga depressed areas. At dito naman sa Pilipinas, maski na sabihin na natin, nasa depressed area ka, o yung sinasabi natin mga squatter area, meron naman sahig. Opo. Meron sahig ang either semento o kaya meron tabla. No? Pero ang ngayon, pag pupunta ka sa Indonesia ngayon, sa Jakarta, no? Wala nang ganung mga bahay. Ang bahay ng mga mahihirap doon, meron na sahig. At saka marami silang housing. Ang laki ng improvement ng kanilang pabahay. Kaya nakakalungkot dahil ang dami pa nating mga kababayan ang walang sariling bahay. In fact, kapag ikot-ikot namin sa ibang parte ng ating bansa, ay yan ang mga kwento. Lalo na rito sa Metro Manila. Unang-una, di ba, tayo mga Pilipino, ang una nating pangarap ay ang magkaroon ng sariling bahay. Correct. Nakita nga natin, ganyan pa rin ang sitwasyon ng marami nating mga kababayan. Napakahirap. Pero mo, doon sila nakatira kung saan-saan na lang, malapit sa mga sakit, dahil siyempre, hindi sabihin, marurumi yung mga area, walang tamang palikuran. Oo, walang mga septic system. Apo. Oo, kaya dapat sana yan masolusyunan talaga. Kaagad. Well, unang-una, tinignan namin kung bakit ganyan pa rin kabagal ang ating paggawa ng mga bahay para sa ating mga kababayan. No? And then, tinignan namin ano ang mga possible na mga solusyon. Okay. Ayan. So una, siguro, banggitin natin yung magandang naisin ng ating present administration na makagawa ng maraming pabahay. Maganda yung plano sana, no? Gagawa ng maraming mga high-rise condominium, which is tama. Kasi dahil sa kakulangan ng lupa dito sa urban area. So, ang question lang is paano mo maipapagawa? Paano mo maipapatupad lalo na kung meron kang tina-target na ganung karami na units. Ayun. So, ang nakita namin una naging problema ay yung mga contractors, private contractors na dapat gagawa nitong mga high-rise condominium units ay
reluctance na gumawa. Para sa kanila, mas maganda ang kita nila kung sa mga private developer sila gagawa. Tama. Bawa katulad ng malalaking mga developers. Sila ay mga kapital. Kasi dahil turnkey itong turnkey yung sistema ng gobyerno. Apo. Bago ka makasingil, kailangan tapusin mo muna yung the whole project building. Oo. Ngayon, ang isa pang pinoproblema itong paano ka babayaran. Private developer, gumawa yung isang kontraktor. Palagay mo, yung isang buong condominium building na yon, ginawa niya para sa isang private developer. No? Para sa mabayaran, wala siyang kinalaman kung may buyer man o wala yung condominium na yon. Basta, pag natapos na niya, papa-inspection ng private developer yung ginawa niya. At kung okay naman at sumang-ayon doon sa kanilang kontrata, babayaran na siya. Apo. Hindi na nagdidepende yun kung may buyer o wala. Apo. Okay. Now, dito naman sa gobyerno kasi, once na magawa ng contractor yung building, bago niya masingil yon, komo ang magbabayad sa kanya yung mga buyer, ng mga bawat unit. Apo. Hindi siya ganun kasimple. Matagal yun. Siyempre, may mga requirements yan, lalo na kung sa pag-ibig yan. Apo. Ang karamihan niya, pag-ibig Yes. Housing loan. So, may mga requirements yan. Bawat buyer. Kaya siguro, malamang yun ang discourage sa mga contractors. So, ano yung may sasuggest nyo, sir, para ang sistema na ito mabaliktad naman at mapabilis na paggawa ng mga projects ng gobyerno? Kasamang Ray, kung sa amin ang RAM, kasi ako meron akong karanasan dyan dahil yan ang hanap buhay ko Kung di nyo na itatanong mga addresses, si Sir Boise ay developer po siya. Alam niya yung mga kalakaran niya, alam niya yung sistema. Nagde-develop kami ng mga residential subdivision at saka mga memorial park. Yan. So alam ko yan, meron akong background dyan. Well, ang problema, walang gumawa nung mga high-rise. Kokonte yung mga contractors na gustong gumawa. Kasi nga, dahil nga doon sa nabanggit natin kanina na mga So, ang solusyon nito, gobyerno na dapat ang gumawa. Kasi, una sa lahat, hindi naman for profit ang mga government agency katulad ng National Housing Authority na gumagawa ng mga pabahay. Yes. They are not there for profit. Diba? Correct. Ang mandate nila is gumawa ng bahay para ibigay ng maluwag doon sa maluwag na pagbabayad sa pinakamura sa taong bayan. Apo. Yan. So, ang pinakasolusyon diyan kung walang ibang gumawa, di gobyerno gagawa. Siyempre. No? Okay. Pero ang kailangan budget. Yun, yung pinaka-importante. Siyempre, paano mo gagawin yun kung wala kang budget? So, ang kailangan, meron kang budget para meron kang pansweldo sa mga engineer, mga laborer, pambili ng mga materyales, pambili ng mga equipment. Kasi gobyerno na gagawa Correct. Siguradong magagawa, basta may pondo. Tama. So, yun. So, I think ganun din yata ang ginagawa nila sa Singapore, sa Taiwan, mismo gobyerno. Government agencies ang gumagawa. Kaya palang bilis ng pag-usad nila, sir, basta ba may pera Basta may budget ka, may pagsweldo ka, Apo. may pambili ka ng materyales, ba't naman di mo magagawa yun? Kasi sila, hindi nila masyadong problema yun, kundi kagad nila masingil. Okay lang, pwede naman maghintay yung gobyerno. Correct. Hindi hintayin niya bago niya makolekta sa pag-ibig, halimbawa. Pero kasi sa private contractor, medyo mahirap kasi yun Siyempre, nagninegosyo to. Gusto niya na mapaikot yung kanyang kapital. Magandang panukala tungkol dyan sa babahay na makakatulong na malaki
sa ating mga kababayan, lalo na yung mga medyo, yung medyo mga nahihirapan. Meron tayong isang member sa Cebu. Okay. Member ng RAM na realtor. Ang pangalan niya si Alban Tula. Maganda yung kanyang suggestion. Kaya yun, inadapt natin. Okay. No? Doon sa isa sa ating mga advokasya para makatulong tayo sa ating mga kababayan na sila ay maging mas affordable to pay yung kanilang mga bahay na bibilin. Normally kasi, mag-a-apply ka ng housing loan sa bangko man o ang kadalasan sa Pag-ibig. No? Apo. Ang payment terms na ay 25 years. Yes. Maximum 30 years. Apo. No? Now, dito sa na-suggest ng ating kasama na member natin sa Cebu, na realtor, ay pahabain itong pagbabayad, yung terms. Instead na 25 years, 30 years, gawin 50 years. Now, magiging possible yon kasi pwedeng first mortgage yung magulang. Okay. And then, kasabay nun, second mortgage, yung anak. O mga anak. Ganyan. Kaya magiging 50 years eh. Kaya mangyayari, kung ang babayaran mo is ganitong halaga, ang babayaran mo na lang, ganun na lang. Payat na lang. Oo, mas mga ngalahati siya, Yes. kumbaga. Ayan. Oo. So maganda rin yung idea na yon. Susubukan natin na coordinate sa government housing agencies. And then kung kailangan ipanukala yon bilang batas. Yes. Wow, ganda yan Ipupush natin yon para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Saka meron pa mga possible para pa mapababa ang presyo para lalo talagang makayanan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon din ng pabahay. Di ba? Hindi naman kung mahirap ka, wala na. Wala nang karapatan. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon para magkaroon ng sarili mong bahay. Totoo. Yung isa dyan, doon sa labas ng Metro Manila, sa mga karatig na probinsya, maraming mga lupa dyan na pag-aari ng gobyerno. So yan, pwede nating i-develop yan para maging mga subdivision. Pag-aari ng gobyerno yung mga lupa na yan. O yung mga lupa na walang titulo, na wala namang may-ari. No? Pwedeng anuhin ng gobyerno yan. Tapos, pagka na-develop, di ibigay mo na sa tao. Di ba? Ilibre mo na. O kaya, meron na gastos na konti doon sa land development. Correct. At least yun na lang i-charge mo. Di ba? Kasi kasama simple lang eh. Ang lahat ng resources, ang lahat ng natural resources ng ating bansa, ay pag-aari natin lahat yun. Ang may-ari niya lahat ng Pilipino. Bawat Pilipino. Mayaman, mahirap, matinano. Tayo lahat ang may-ari niya ng ating lupain ng bansang Pilipinas. Di ba? Kaya kung meron tayong mga kapuspalad ng mga kababayan na walang pabahay, bakit? Bigay natin. Bigay natin yung kanila. Kaya ilibre na natin yung lupa para bahay na lang ang gagastusan. Kinalabas ng mga syudad, basta meron kang magaling na transportation. Yes. Siyempre, dapat lalagyan mo siguro ng mga tren. Accessible. Para maging accessible siya kung saan sila nagtatrabaho, kung dito sila nagtatrabaho sa mga syudad, makakaano sila. Maluwag. Hindi sila mahirapan sa transportation. Actually, ganyan naman sa abroad Sa Amerika, ganyan Na sa mga syudad, hindi doon nakatira yung mga nagtatrabaho doon. Doon sila nakatira yung tinatawag na suburban. Malalayo. Pagka nagbiyahe ka, 2 oras ang biyahe mo. 1 oras, mahigit, ganyan. Kaya lang, maganda kasi ang transportation doon. Magaganda yung mga train. Magaganda yung mga bus.
air condition, talagang makina naka-Amerikana ka. Correct. Papasok ka ng opisina sa New York, halimbawa, po. New York City. And then, doon ka naman nakatira sa, sa suburbs. Apo. Magta-travel ka ng train. Tatakbo ka ng 1 oras kalahati, 2 oras. Pero naka-Amerikana ka, nakakurbata ka. Di ba? Correct. Oh. Isa rin yun sa Pwede dahilan naman yun. kaya congested yung Metro Manila, sir. Ayun nga, dapat talaga sa labas na. Ah. Alam mo, lahat ka pwedeng gawin yan eh. Mm. If there's a will, there's a way. Yes. Pag malakas ang political will at ginusto mo, basta gawin mo kung ano nararapat. Kaya, di ba, sir? Yes. Now, ganyan tayo sa RAM. Kasamang Ray. Na po. Alam mo, di ba sinasabi nga natin, ang ating samahan ay napakalakas ng political will. Well, of course, sometimes it is debatable doon sa naging reason kung ba't ginamit yung malakas na political will. Naintindihan natin yon. Apo. Others may agree with us, others may not agree. Pero, kung hindi maiiwasan na tanggapin ng lahat, ay yung lakas ng political will ng grupo natin. Ibig sabihin, kung naisipan natin na itong bagay na mahirap gawin ay para sa ikabubuti ng ating bansa, mahirap man, ginagawa natin. Yun yung lakas ng political will. Yan ang RAM. Oo. Although, again, ulitin ko ulit, merong mga instances na mga debatable, yung mga pangyayari. Pero yung lakas ng political will, nandun. Pinapatunayan pirme. Yan ang ating dala-dala ng samahan natin, ang RAM. Dala-dala natin yung lakas ng political will na yan. Na gagamitin natin sa mabubuting mga bagay. Na makagawa tayo ng mabuti, kung ano nararapat, para ang ating bansa ay umunlad, matanggal ang corruption, susubukan natin gawin. Okay. At gagamitin natin yung ating napatunayan na ilang beses na lakas ng political will to do what needs to be done for the good of the Filipino people. Wow, ganda na. Thank you, Sir Boy. Napaka-linis po ng inyong explanation tungkol dito sa topic natin ngayon. I hope maraming mga kababayan natin na makinig at mapanood itong ating podcast, itong maikling kwentuhan natin para malinawan sila sa mga layunin ng RAM. Yung pag tayo nag-ending, baka nakalimutan mo na. Ay, hindi po. Para sa bansa. RAM para sa bansa.